Mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, July 12, 2025, meron po tayong low pressure area na minomonitor na sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron din tayong isa pang LPA na minomonitor na sa may bandang kanluran. Ito po yung dating si Bagyong Bising. So alamin natin yan, pero kung bago ka lang, please huwag muna kakalimutan na mag-like and subscribe at pahita rin po ng notification bell para lagi po kitang manotify sa lagay ng ating panahon. So mga kaibigan ko, naging isang ganap na nga po na tropical depression or mahinang bagyo yung LPA na high chance na maging bagyo. Pero kung titignan po ninyo sa direksyon ito nga pong tropical depression ay papalayo ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, ang lokasyon po nitong tropical depression ay mayroon pong layo na 1,920 kilometers east of northeast of Itbayat, Batanes, at meron pong lakas ng hangin na 45 kilometers per hour. Meron namang pagbugso na pumapalo up to 55 kilometers per hour. Yung pagkilos naman niya pa west po na slowly, no? Medyo mabagal ito, pero mas maganda na yon dahil papalayo ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung LPA naman unlikely na maging isang ganap nga po na tropical depression dahil ito yung dating si Bagyong Bising. Inaasahan sa mga susunod na mga oras ay magiging malulusaw na ito, no? Or magiging cloud cluster na lamang or isang kumpul po ng kaulapan. So babalikan natin, no? Ito nga pong tropical depression, kung ito nga ba ay magiging malakas na bagyo at yung mga senaryo na pwedeng mangyari kung pwedeng magbago yung direksyon niya, papalapit sa par o tuloy ang pong lumayo. Dito muna tayo sa ating tinatawag ho na forecast weather condition. Bukod ko kasi sa LPA at tropical depression, apektado pa rin ang ilang bahagi ng ating bansa. Ito nga pong southwest monsoon or hanging habagat. Dito mga kaibigan, no, sa area ho ng Western Visayas, Negros Island Region, kasama na ho dyan ng Zambales, ang Bataan, Palawan, Occidental Mindoro. Ang weather condition po sa mga lugar na aking binanggit, occasional rains or yung mahina pero tuloy-tuloy naman ang mga pag-uulan at medyo lumalakas naman bandang hapon hanggang sa gabi ho. Dahil ho yan sa banta ng southwest monsoon or hanging habagat. So alam natin yung impact niyan, posibleng pagbabaha sa mababang lugar at landslide naman po sa mga landslide prone area kung sakali man po magkaroon ng moderate to heavy rains, no. Madalas nangyayari yung mga malalakas ng pag-ulan ay bandang hapon na ho hanggang sa gabi, do maging handa lang tayo mga kaibigan. Samantalang sa area naman po ng Metro Manila, Mindanao, the rest ho ng Visayas, Cavite at Batangas, weather condition pa rin po dyan ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Kalat-kalat po ng mga pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil po sa southwest monsoon or hanging habagat. Ganon din ang posibleng impact po nito, no, ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Ang ilang bahagi naman po ng ating Luzon patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan na mayroong mga isolated rain showers or thunderstorm dahil po sa southwest monsoon. So mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo yung tinatawag po natin ngayon na tropical cyclone threat potential. Ito yung mga potential na bagyo, mga low pressure area na posible pong mabuo, no, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility bago matapos ang buwan ng July. Sa week 1 tayo, July 11 hanggang July 17, no, 2025, pasok dito ang minamamonitor tayo ng isang low pressure area na sa low chance siya papuntang medium chance na maging isang ganap nga po na tropical depression. Posible pa itong magbago mga kaibigan, so mas maganda nakaantabay na lamang po tayo. Sa week 2 naman natin, July 18 hanggang July 24, malapit na ito magkatapusan, meron naman tayo na mamonitor na tatlong low pressure area. At yung isa ho, no, ay nasa medium chance na maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Pero ito mga LPA na namomonitor sa advanced weather forecast natin mga kaibigan or sa tinatawag natin tropical cyclone threat potential, may mga posibilidad pa po ito na magbago, no? Posibleng humina, maging unlikely, mawala yung chance na maging isang ganap nga po na bagyo.
posibleng malusaw, posibleng magbago mga kaibigan. So mas maganda na nakaantabay po tayo palagi no, sa aking mga ibinabalita po about sa ating panahon. So balikan natin muna itong tinatawag pa rin natin mga kaibigan na tropical depression. Sa ngayon, hindi po ito nakikitaan ng kategory para maging isang malakas nga po na bagyo, no? Or sa nasabi natin na typhoon hanggang super typhoon category. Ito po yung tropical depression pa lamang. Kung ito yung maging malakas man mga kaibigan hanggang tropical storm. Pero ang kagandahan dito ay papalayo ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero syempre hindi pa rin ho natin inaalis yung mga posibilidad na pwedeng mangyari. Tulad nito, may senaryo tayo na pwede siyang mag-record. Pwede siyang lumihis, no? Papasok sa PAR. Posibleng magbago yan. Samantalang kung titignan nyo naman mga kaibigan, eto nga pong si low pressure area, dating bagyong si Bising, nag-i-stay pa rin siya, no? At wala itong direktang epekto na sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ito ding tropical depression na nasa labas mga kaibigan, wala ring epekto, no, o walang direktang epekto sa anumang bahagi po ng ating bansa. Ipapaalala ko lang, ayon na rin po sa pagtatala ng Pag-asa ay 2 hanggang 3 bagyo ang posible nga pong mabuo ngayong buwan ho ng July. So meron na tayong unang bagyo na nabuo, si Bagyong Bising, at meron tayong ine-expect pa no, na 2 posibleng bagyo na mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yun po ay si Bagyong Krising at Bagyong Dante. No? Minsan nagdedepende tayo sa pangalan ng bagyo. Kapag yung bagyo ay medyo talagang sinasabi natin ang pangalan ay nakakatakot, malakas na bagyo. Pero mga kaibigan, wala hong kinalaman yung pangalan ng bagyo kung magiging malakas ito or magiging mahina, no? Nakadepende tayo sa radar system na ating ginagamit, gayon din, no, sa kanyang pagkilos. Tulad na lamang mga kaibigan, nakita nyo si Bagyong Auring. Naging malakas na bagyo siya, pero nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito naman pong si Bagyong Bising, halos same scenario din. So ina-expect natin yung mga susunod na bagyo ngayong buwan ng July ay ganoon din ang mangyayari. Ang nakikita lang natin mga kaibigan, mas maganda na maging isang ganap na siya bagyo or tropical depression, ang sama ng panahon, papalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung titignan nyo mga kaibigan, pagdating naman ng August, no, ina-expect ay 2 hanggang 4 na bagyo. Setyembre, 2 hanggang 4 na bagyo din ang ating ina-expect na posibleng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi ho lahat ng nabubuong bagyo buwan-buwan sa loob ng ating bansa ay malalakas. May mga senaryo din tayong kino-consider dito na dapat po ay alam nyo din, no, mga kaibigan. Yung unang senaryo, yung mga bagyo, mga low pressure area ay may chance na mag-landfall sa ating Philippine landmass, no. At yung pangalawang senaryo, yung mag-recurve, eto nga pong mga bagyo na sakaling papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. 2 senaryo, ang una magla-landfall sa ating Philippine landmass, posible mga bagyo mabuo, no? Wala pang bagyo akong sinasabi sa loob ng PAR. Yung pangalawang senaryo naman ay mag-recurve ito at tuluyang lumayo sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, hindi naman natin talaga gusto na magkaroon ng malalakas na bagyo sa loob ng ating bansa, no? Ang gusto lamang natin maibsan minsan yung init ng panahon. Kasi marami nagtatanong sa ating mga kababayan, kahapon, no, umaga hanggang sa tanghali, ang ilang bahagi ng ating bansa ay nakaranas po ng mainit or maalinsangan na panahon, no? Dahil ho yun, no, sa tinatawag ho natin na monsoon break. Pag sinabi ho natin monsoon break, ito po yung pansamantalang pagkawala ng habagat, no? Pero hindi ho nagtatagal. Pagdating sa hapon at sa gabi, nandoon pa rin yung epekto ito nga pong hanging habagat or southwest monsoon, pero mas mahina na siya. Nagiging malakas lamang ang habagat kapag nagkakaroon siya ng interaction or sinasabayan ho siya ng bagyo or low pressure area na nabubuo po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Nagiging malakas lamang mga kaibigan ng habagat sa ganong klaseng senaryo. Pero kapag wala po tayong namomonitor ng mga bagyo o habagat, yung etong habagat ay humihina po yan.
sa bawat oras or bawat araw po na lumilipas. Kaya naman mga kaibigan, maging handa pa rin tayo sa lahat ng mga posibilidad na pwedeng mangyari. Unang-una, ito na yung mga paalala kung makinig ho kayo. Yung mga nakatira sa mga low-lying areas, mababang lugar sa Metro Manila, ilang bahagi ng ating bansa, maglilinis ho tayo ng mga basura. Ano daw yung koneksyon ng basura sa ulan, no? Marami nagsasabi. Yun ho yung naging main cause ng pagbabaha. Bumabaras sa mga kanal, doon mga kaibigan, walang drainage, no? Malino naman yon, basura, plastic, bumabara dyan, kaya nagkakaroon ng bigla ang pagbabaha. Dapat maging responsable tayo. Yung mga nakatira din sa mga matataas na lugar, no, at sa mababang lugar, yung mga puno, yung mga bulubundukin na nakatira dyan mga kaibigan, wag na tayo magputol ng puno. Malaki yung nagiging parte nila para hindi po magkaroon ng landslide. So, clear tayo dyan mga kaibigan. At dagdag ko din mga kaibigan, pangatlo natin ay mas maganda yung mga nakatira sa malalayong lugar, malalayo sa mga supermarket, sa mga tindahan, mag-stock o mag-imbak tayo ng sapat na pagkain. Natatagal po ng ilang araw. Take note kapag meron pong banta ng pag-ulan or bagyo, low pressure area sa inyong mga lugar, no? Mas maganda yan na hindi tayo labas ng labas. Magdala rin ho tayo ng payong jacket, kapote, yung mga papasok sa trabaho, sa eskwela, no? Yung mga alis sa bahay, madalas sa hapon at sa gabi, no, ay dapat nakahanda po tayo. Idadagdag ko rin mga kaibigan na dapat po, no, ay panalangin natin sa Diyos na yung mga bagyo po na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility ay malusaw. So syempre hindi lang ito panalangin, kailangan din po natin gawaan ng aksyon or pagkilos dahil tayo mismo sa sarili natin ang nakakaalam ng sitwasyon ng bawat lugar po na ating kinatatayuan, no? At idadagdag ko din mga kaibigan na mas maganda kahit wala ho tayong bagyo na minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility o sa loob ng ating bansa ay nagiging handa na tayo. Karamihan ho sa ating kasi, no, ay naghahanda kung kailan may bagyo na, pero kapag wala, nakakaranas ng mainit, wala akong ginagawa. Marami akong sinabi sa paghahanda mga kaibigan, so dapat aware po tayo. Sa ngayon, yan muna pong update natin sa lagay ng ating panahon, and please huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.